Masalangin. Bahagi ng ating Bible study na kung saan ipapakilala ko ang ating mga panelists. Una po na magtatampok ng konteksto ay wala pong iba kundi ang ating Madre Superiora, si Ate Desi. At ang magtatampok naman po ng ating trivia ngayon sa ating Bible study ay walang iba ang ating si Saint Michael, si Kuya Sarge. At ang magtatampok naman po ng ating katisismo ay walang iba kundi ang ating legendary, si Kuya Jesse. Ang walang salis at walang katubas ay si Kuya Jesse. Ito po ang simulan ko na. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi Maligayang pagbabalik sa Southville. At sa tulong ng Santa Rita de Casia, walang imposible na lahat magagawa natin. Sayang lang, wala yung iba nating mga kulingiting, wala yung iba nating mga bata. Okay, sige po. Di tuloy na po natin. So, yung pong ating tayo po ngayon ay nasa ikalabing-dalawang linggo ng karaniwang panahon, Nasa ikalabing-dalawang linggo ng karaniwang panahon. Yun, kung tayo. So ngayon po, sa ating mga pagbasa ngayon, meron pong, ang nakuha natin mga salita ay tatlo. Basahin nga po natin, pag-uusig, huwag matakot, mahalaga ka. So ito po yung tatlong salita na makukuha natin sa mga pagbasa natin ngayon. Bakit po kaya ito? Kasi po mula po sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 20, verse 10 to 13. So yun po, tatlo lang verse. Sino si Propeta Jeremias? Si Propeta Jeremias is sa mga major prophets. Tapos, siya po ay 17 taong gulang pa lang nang tawagin ng Diyos para maging kanyang propeta, sugo. Pag propeta, sugo ng Diyos, may pinasasabi siya sa mga tao at para ay yung mangyayari. So, yun po yung propeta. So, si Jeremias po, si Propeta Jeremias ay nanawagan, sinugo siya ng Diyos para sabihin sa bayan ng Israel na sila ay magsisi. Hinihimok sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil kung hindi sila magsisisi, makakaroon sila ng matinding kaparusahan. So yun po. So sa loob ng 40 taon ng kanyang pagiging isang propeta, naging matigas ang mga ulo ng kanyang bayan. Ang ulo ng kanyang bayan. Hindi lang nakinig. Kaya si Propeta Jeremias, labis yung ikinaiyak at labis niyang ikinalungkot yung pangyayaring yun, So, dito sa Jeremias chapter 20, 10 to 13, dito niya naranasan yung mga matitinding pagsubok, matinding pag-uusig, kaya nga po pag-uusig, pang-iinsulto sa kanya. Ay gagawin siyang bitag, kahit ang kanyang mga kaibigan, siya ay gagawin bitag at magtataksil para sa kanya. So yun po. Pero sa kabila ng mga pag-uusig at mga pagtataksil sa kanya, naging matatag si Propeta Jeremias. Dahil inilagay niya ang kanyang lubos na paniniwala at pananampalataya sa Panginoon bilang isang makapangyarihang magtatanggol sa kanya. So, naging matatag siya sa lahat. Yun yung pinakita ni Propeta Jeremias. Kaya nga po, si Propeta Jeremias, tinatawag din siya Propetang umiiyak. Sa pindi ng kanyang paghati, sa pindi ng kanyang mga kalungkutan, ang tawag sa kanya ay Propetang umiiyak. At siya nga po ay sinasabi din, anong sabi dun sinasabi, kilabot sa lahat ng dako. Kahit siya ay naging matindi ang kanyang pananampalataya, kilabot siya
Pero naging matigas ang bayang Israel. Ngayon po, dahil doon sa kanyang siya rin po yung sumulat na yung lamentation, yung aklat ng mga panahon. Dahil siya sa kanyang panahon. So yun po yung kanyang sinulat. Yung sa propeta, Jeremias. Okay po, pero pinakita niya na ibinigay niya sa Panginoon dahil naniniwala sa kanyang Diyos ay makapangyarihan. At siya ang magtatanggol sa kanya. Siya pa rin ang magbibigay ng gantimpala sa kanya. So yun po yung kay propeta Jeremias. Kaya nga, sa awit, kung makikita po natin sa Salmong Tugunan, ano po yung Salmong Tugunan? Basahin nga po natin. Panginoon, iyong tingin, akong iyong ginigilig. Kasi nung Salmo natin, mula po sa awit 69. Awit 69, 8 to 10, 14, 17, 33 to 35. Itong salmo na to, ito'y awit ni David. No? Awit ni Propeta David. Si David. At ito din po, sinabi dun sa ng isang sa research, na itong Salmo 69, ito po yung inawit ni Jesus habang siya'y naghihirap sa krus na babakong naghihirap. Bakit po kaya yun? Kasi po, mula po dito sa awit, yung 8 to 10, makikita po natin dito yung pagtitiis para sa Diyos. Dahil sa sobra niyang debosyon o sa kanyang matatak na pananampalataya, kahit ang kanyang pamilya siya ay tinakwil dito. So yung pangyayari ito, parang metapora din na mangyayari kay Jesus. So yung sa awit ni David, dahil mismo ang kanyang pamilya, siya ay tinakwil. Ito po sa unang mga first verses. Ano po? So, sa matindi niya, debosyon o sa pagpapalagana o sa pagsunod sa Panginoon, tinakwil siya mismo ng kanyang pamilya. Pero, doon sa verse 14 to 17, sinasabi dito na sa kabila ng mga pagtataksyon na yun, pinanatili ni David ang panalangin at siya ay lumapit, umasa sa awa ng Diyos. So yun po, na walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang kabutihan, mas matimbang ang awa at kabutihan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi sa verse 33 to 35, pag tayo ay lumalapit, kung ikaw man ay inaapi, iniinsulto. Dito sa verse 33 to 35, dinirinig ng Diyos ang panalangin ng mga api. Kaya ito ay awit ng pagpupuri, ng pag-asa, pasasalamat, para sa walang hanggang kabutihan at pagdinig ng Diyos sa lahat ng mga inaapi. Ano po? So yun po yung makikita po natin dito. So nakita po natin ang connection doon sa unang pagbasa. Inuusig, dito rin sa Salmo, inuusig, tinatakwil siya ng kanyang pamilya. Pero pinapakita pa rin niya yung kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. May pag-asa dahil dinirig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. So yun po So yun po naman mula sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 12 to 15. Dito po ay pinapakita kung paano pumasok ang kasalanan. Paano nga ba pumasok ang kasalanan? Paano nga ba pumasok ang kasalanan? Paano? Pamagitan ng nagkasala sino? Si Adan. Yon. So, nung nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan at nakaranas tayo ng kaparusahan. Nagkaroon ng kamatayan. So, yun po yung bunga ng pagkakasala. Pero sinasabi na mayroong bagong Adan. Yun po yung sinasabi kay San Pablo. Si Adan, unang Adan, sa pangalawang pagbasa, ngayon, sinasabi na mayroong bagong Adan at yun ay si Jesus. Kaya nga, mas mataas ang awa at kabutihan ng Diyos dahil pinutol niya yung kasalanan, binigyan niya muli tayo ng pagpapatawad. Dahil mahal at dakila ang kabutihan ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa ikalawang pagbasa. Mayaman ang biyaya ng Diyos at ang handog na kaligtasan ay higit sa
umaapaw. Umaapaw na biyaya ng Diyos at kaligtasan. So yun po yung ikalawang pagbasa. So mula po naman sa ating Ebanghelyo na nabasa natin ngayon, ano po yung Ebanghelyo natin? Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 10, verse 26 to 33. Ano po? So bakit po, ano ang nangyari dyan? Nung isang linggo, ano po ang, sino nakakatanda ng Ebanghelyo nung isang linggo? Ano nangyari sa Ebanghelyo ng isang linggo? Na, sabi, maraming aanihin, o konti ang, di ba, nahabag si Jesus? Di ba? Dahil sa habag, yun yung root, ang ugat ng pagbibigay ng pagliligtas ni Jesus ay dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos. So yun po yung Ebanghelyo natin sa linggo. Dahil sa habag, anong ginawa niya? Tumawag siya ng 12 apostoles para ipangaral ang mabuting balita, darating ang kaligtasan, at para daw pagalingin ang mga may sakit, alisin ang demonyo, paalisin, linisin ang mga may kwetong, at buhayin ang mga patay. So yun yung nangyari sa atin nung isang linggo. Isinugo niya ang kanyang mga alagad, ang mga apostoles. Pero alam ng mga alagad na pag sila isinugo, alam din ni Jesus na pag siya isinugo, makakaranas sila ng matinding pag-uusig. Hindi sila tatanggapin. Marami ang sasalungat sa kanila. Marami ang hindi maniniwala. Kahit ang kanilang mga kapamilya, ang kanilang mga anak, magiging kaaway. Diba? Yun po yung nangyari. Yun po yung nangyari nung yung sinundan ng Ebanghelyo ngayon. Kaya ngayon, sa pagsusugo ni Jesus, sa 12 alagad, binigyan nila sila ng lakas ng loob. Yan. Kaya ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang sinabi sa ating Ebanghelyo? Ano ang sinabi sa Ebanghelyo? Oo, ang sinabi, huwag kayong matakot. Bakit daw hindi dapat matatakot? Bakit daw hindi dapat matatakot? Tatlong din binigay dito ni Jesus. Ano ba yung sinabi ko kanina na mga word? Ang sinabi ko kaninang mga word, ayan. Nang una, makakaranas ng mga apostol ng pag-uusig. Tapos, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Bakit daw hindi matatakot? 3 beses niya itong sinabi dito. Alam niyo ba yung ating sinong maten ng lusong? Oy, lusong. Sino nag-attend ng lusong? Yun. Ilang beses sinabi ni Jesus sa Biblia ang huwag matakot? 365. No, di ba? Huwag kayong matakot. Dito rin sa Ebanghelyo ni San Mateo, 3 na. Huwag kayong matakot. Okay, bakit daw hindi huwag matatakot? Sabi sa mga alagad. Una ay dahil walang lihim na hindi nabubunyag. So, ibig sabihin, pag walang lihim na hindi nabubunyag, ay lahat ay alam ng Diyos. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, hindi nakikita ng tao, pero pagdating sa takdang panahon, Diyos pa rin ang nakakaalam. No, walang lihim na hindi nabubunyag. Wala kang dapat itakot. No, pangalawa, bakit huwag kang matakot? Alin na po ang dapat katakutan? Yung pumapatay ng katawan. Dapat, ang huwag mong kakatakutan ng alin? Dapat ang katakutan mo ay ang pumapatay ng kaluluwa. Yun. So, yun po. No. So, yun po. Kasi, ikaw nga dito, natatakot ka sa tao. Pero ang dapat katakutan mo ang Diyos. Dahil pagharap natin sa Kanya, siya ang, judge. No? Siya ang maghuhusga sa atin. No? Okay. At ikatlo, bakit wag daw tayong matakot? Dahil tayo ay mahalaga. Mahalaga ka. Kaya nga ikatlong salita, mahalaga ka. Bakit ka mahalaga? Saan niya ikinumpara ang pagiging mahalaga? Mahalaga ka. Iingatan kita. Parang ganun kasi mahalaga ka. Ano yon? Saan niya ikinumpara? Sa ibong maya. Ang maya, nakakita na kayo ng ibong maya?
O, di ba? Ang daming maya. Kahit hindi mo siya pakainin, hindi mo siya ng patuka, mabubuhay din. Kasi, marami naman siyang hindi siya pinababayan ng Diyos, marami siyang matutuka. No, kahit sa amin, yung maya, pag may pagkain ako ng tuta, makita mo, inubos na ng maya. Bakit alam ng maya na meron doong kanin? Nauubos na yun ng maya. Dumadating ang mga maya, no? Nabubusog din sila. Pero dito sa ebanghelyo natin, bakit ikinumpara ng Diyos sa mga alagad na huwag kayong matakot, mahalaga ka, katulad ng maya. Ang maya, maliit na ibon, pinakamura sa lahat ng ibon na ipinagbebenta sa palengke. Pero hindi siya nalalaglag. Hindi pinababayaan ng Diyos na siya ay mahulog. Sabihin, tayo din ganon. Kahit tayo ay maliit, pinaalaga at pinaproteksyonan tayo ng Diyos. No? So, kahit ang ating pambuhok ay bilang natin, hindi. Pero alam ng Diyos ang ating mga buhok. Ibig sabihin, kilala tayo ng Diyos. Kaya bilang mga alagad, huwag tayong matatakot dahil tayo ay mahalaga at nasa pag-iingat tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Kaya tayo ngayon, ano ang hamon? Kung kinikilala natin ang Diyos, sa ngayon, kikilalanin din niya tayo. No? So yun po yung ating ebanghelyo ngayon. Ito yung ating mga pagbasa ngayong sa darating na linggo. Napakaganda po ng mga hamon sa atin. Kung tayo ay sinusugo ng Diyos, makakaranas tayo ng kahirapan, mga pag-uusig. Huwag tayong matakot dahil tayo ay mahalaga. Naku po, salamat po.